bago sa puso ng altar nito. Na mula ngayon kaaway na ako ng babae. Ang ibinigay sa aking kahiyan ni Delia Rason ay pag-iiganti ko. Sinugatan niya ang aking puso. Tumalikod siya sa aming sumpahan. Binigo niya ang aming kasal. Susumpahin kong lahat ang mga babae. Mga kaibigan, dinaramdam kong hindi na matutuloy ang kasal namin ni Delia Rason. Bakit, Daniel? Ano laman niyang sulat na tinanggap mo? Nadaya ako na isang babae. Mabuti pang inilimos ko sa mga pulubi. Ang salaping ginugol ko sa kanya. Bakit? Tumalikod ba sa salita si Delia Rason? Kaya natin pag-usapan ng bagay na yan. Bakit, anak ko? Ano nangyayari sa'yo? Mama, para akong nadaya sa sugal at nagancho na isang sweetik. Bakit nagkaroon pa ng mga babae rito sa ibabaw ng mundo? Laman ang sulat na tinanggap mo? Mama, ngayon ako naniniwala ng babae na likang pawang kasalanan na nababarot ng magdahangang kagandahan. Venus na Magdalaya, ikaw ang Diyos ng kagandahan. Kasalanan mo ang pagbibigay ng ganda sa mga babae upang itago ang kanilang kasamaan. Sumpahin ka ng demonyo. Mapagtakip ka sa kanilang kasalanan. Konsentidora ka sa kanilang kataksilan. Dahil sa pagbibigay mo ng dilag at bango kay Delia Rason ay nawasak ang puso ng isang Daniel Ricamora. At kung hindi ka kayang sumpahin ng demonyo, ay ako ang wawasak sa iyo. Daniel, nasisiraan ka na ba ng bae? Oo, talagang tukso mga babae. Hindi ko na ibig makakita ng kasarataro. Mula ngayon, isusumpahin ko sila habang ako nabubuhay. Conchita! Conchita! Oo. Kaya, pagpasok ka rito ng alak. Opo. Madali sana. Ano ba nangyayari sa'yo, anak? Inay, ang pinakamasamang salita sa diksyonaryo ay hindi ko maring ilapat sa kasamaan ng mga babae. Dapat mo malaman, anak, na babae na yung ina. Basta lalayas ako. Pupunta ako sa pulo, pinamahan sa akin ng try. Matitiis mo bang ulilahin ako? Ikaw pa naman ang kayamanan ko sa ibabaw ng lupa. Ang baso ng whisky ito ay mahalaga pa sa isang babae. Sumpahin ng mga babae. Sumpahin. Kayo ba'y nahandang makipamuhay sa akin hanggang sa oras ng inyong kamatayan na laging malayo sa mga babae? Oo, nahanda kami. Mabuti. Ang totoo'y galit ako sa babae. Ang sanghi, selosa sila at mapaghiganti. Palabintangin, gayo sila palaumitin. Alam ninyo, isa ko sa naging biktima ng kanilang pagkaselosa. Nakikita ba niyo ang galos ng mukha ko? Yan ay likha ng isang pusa. Nakipag-divorsyo na ako sa aking asawa dahil sa kanyang panggugulpi sa akin. Ganito naman ang aking disgusto. Umibig ako't minahal. Ngunit nang mahirap na ako siya nagsapat. Ganito ang kanya sinabi. Hindi kita iniibig kundi ang iyong naubos na salapi sa bangko. Kung ako naman matanong niyo ganito. Galit ako sa mga babae sapagkat ang kanilang dilay maingay pa sa badahon ng kampana ng San Sebastian. Salamat at nagkaisa tayo ng mga damdamin. Magsitayo tayo, tutupin ang tapat ng ating mga puso. Sumunod kayo sa akin sasabihin. Kaming mga kaaway ng babae, Kaming mga kaaway ng babae ay tutupusong sumusumpa ay tutupusong sumusumpa sa tatalikod ng lubusan sa mga nakabaro at saya.
sa talikod na lubusan sa mga nakaparusaya. Hindi kami sasamyo ng kanilang bangong may kamandag. Hindi kami sasamyo ng kanilang bangong may kamandag. Hindi kami titingin sa kanilang magdarayang kagandahan. Hindi kami titingin sa kanilang magdarayang kagandahan. Hanggang sa uling sandali ng aming hininga. Hanggang sa ulit sandali na aming hininga. Hanggang sa tabunan kami ng lupa, isusumpay namin ang mga babae. Hanggang sa tabunan kami ng lupa, isusumpay namin ang mga babae. Aba, bakit hindi sumusunod? Don Daniel, nakahanda na po ang lahat. Lalakad na po tayo. Sige. Parating si Daniel na ako may-ari ng pulo. Hindi makapatay ka nung nahin. Oo. Ito ang ating paraiso. Ayan ang ating tahanan. Senyorito, senyorito. Kamusta man, Pedro? Mabuti sa awa ng Diyos. Ito ang aking katiwala sa pulo. Matagal na kitang hinihintay sa pulpa ng mabalitang mamatay ang iyong ama. Kalimutan natin ang malungkot na gunitain. Ang ibig ko sana naman, Pedro, ipunin yung lahat ng tao sa pulo at palayasin lahat ng mga babae. Ngunit, Wala nang ngunit. Kung ayaw kayo magpalayas, ako magpapalayas sa kanila. Senyorito, saan ba ilalagay itong mga maleta? Ang padidyog dog. napakagago mo naman eh. Sinulong kita, Damaso, upang ibalita sa iyo na dumating na ang ating bagong Panginoon. At pinalalayas ng lahat ng mga babae sa pulong ito. Ako'y nahihiya sa ating mga tauhan. Ikaw na sanang bahalang magsalita sa kanila. Kakausapin ko sila, Pedro. At ako na ang bahala sa kanilang lahat. Ang sarap ng sariwang isda. Oo. At ang sarap na itlog ng banak, ano? Malinamnam at natutunaw sa bibig. Umululo yan. Iklog yan ng babaeng isda. Eh, paano? Pumasok na eh. Pigilin mo. Sasakitan dyan mo, hindi ka matutunawan. Yan ang buting gawin. Pues katartika ang kailangan mong inumin ngayon upang matunawan ka. Ang masama lamang ay walang buti ka dito. Aten! Aten! Oh! Teka! Ano yan, senyorito? Saan mo binili ang isda niluto mo? Binili ko yan sa mangingisda na dumangong sa pasigan. Uli-uli. Ayaw ko na ng isang babae. Hindi mo. Ano ka ba? Paano niyo makikilala kung babae o lalaking isda? Marami ka pa sinasabi. Basta ayaw ko. Gusto ko yung lalaki. Matutep, ganda po. Aba, ang Pedro, sali kayo. Narito po ang anak kong bagong tao. Maganda pa lang anak niyo lalaki. O, umupo kayo, tayo kumain. Ano pangalan mo? Ano pangalan mo eh? Ang pangalan ko Tenorio Romasanta. Ilang ka taon? Hindi ko nalalaman eh. Ang natatandaan ko lamang yung itong bagyong nagdaan dito sa pulo. Ba't kayo nagtawanan? Para kayo nakakalalaki ah. Hindi. Kung kaya sila nagtawanan, dahil sa narinig sinabi mong 7 bagyo sa pulo. Ang matigas mong bisig, nagpapakilala na ikaw ay malakas at masipag. Kaya hinihirang kitang pasamantalang bodyguard, ha? Mga kasama, mula ngayon ay itatawag niyo sa akin ni Larion. Mala sa akin yan, Daniel. Mabuhay si Larion! Tignan natin yung mga kasamang kalikutan ng mga babae. Kumanta lang ang likod-likod. Sige daw.
Oh, come to me, come to my Mardi Gras. Hoy! Oh, yan una! Kaya ganda niyang lalaki. May nagsasabi na ang mukha raw ng tao ay salamin ng kanyang kaluluwa. Ngunit, bakit siya ugaling demonyo? Patay marinig. Hindi ako maaaring matulog sa tabi ng isang tulisan. Mangyari na ang mangyayari. Paano ang mabuti? Ako ang bahalang umisip ng paraan. Tenorio! Anong may paglilingkod ka sa aking kapitan? Bakit di ka natulog sa tabi ko? Ang isang bodyguard ay hindi natutulog sa malambot na kutsyon. At ang isang mabuting marinero ay hindi natutulog sa tabi ng kanyang kapitan. Kay ganda ng kalikasan. Oo nga. Nakakatuwa ang mga ibong langkay-langkay na nagliliparan. Naniniwala ka bang walang babae sa langkay ng mga ibong ating nakikita? Tigil ka. Bakit pa panay na babae na lang ang nasa ulo mo? Ba't ganyan ang tingin mo sa akin? Sumagot ka. Sumagot ka eh. Ibig bang magalit ako sa'yo? Ikaw eh may isang bagay na nililihim sa akin, ano? Bago kita sagutin, ay tugunin mo muna ako. Magtanong ka, ano yun? Ano bang nagawang kasalanan sa'yo ng babae at ganyan na lamang galing sa kanila? Babae na naman. Wala sa sigla sa ibabaw ng mundo na maaaring paglagyan ng kasalanan ginawa sa akin ng mga babae. Maaari mo bang masabi sa akin? Huwag kang pangahas. Ang ibig kong malaman, kung anong kahulugan ng tingin mo sa akin kanina. Wala. O kung saan sinungaling. May ibig ka, no? Wala sabi. Sino sa mga babaeng pinalayas ko ang iyong kasintahan? Sumagot ka. Hindi ako maaaring naibig sa babae. O sino yung ibig mo? Bakit di ka sumagot? Ibig ka ba? Sa kalikasang nakikita natin. Sa magandang mukha ng araw. Sa ulap na humahalik sa langit. Sa mga ibong naghahabulan. At nagtuturo ng pag-ibig. Napaka-romantiko mo naman. Sapagkat naging tao ko dahil sa pag-ibig. Kalikasan man ay nagtuturo ng romansa. Tama na, Tenorio. Huwag mo na akong tuksuhin kung anong kabaliwan na sasabi. Kabaliwan? Kabaliwan bang bagitin ko sa iyong katotohanan? Ang sinasabi ko siya ko lamang nakikita. Romantiko ang kalikasan. Kung minsan ay magdraya ang kalikasan at ang dayang kanyang nagawa ay ang pakalikas sa mga babae. Malubha ka magparatang. Hindi ka ba naniniwala ang may babae ring mabuti? Iisa lamang ang babaeng nakikilala ko. At yan ang birhing ina ng ating mananakop.
Kung ganun eh, tinatamay mo rin ang iyong ina. O Diyos, nabubwisit ka ba? Gusto ba itong pumaka? Unahan tayo sa gilid! Ah! Ha? Pinorio! Pinorio, pinupulikat ako! Nagtitino ka ba? Pinorio! Pinorio! Walang kwenta yan. Utang ko sa iyo aking pangalawang buhay. At ibibigay ko sa iyo ang buhay na yan kung yung kakailanganin. Salamat. Kung nalaman mo lamang, Ano ba? Nanagising ba ng gising? Ano ibig mo sabihin? yan. Ano ibig mo sabihin na kung nalalaan ko lang? Wala naman ako sinasabi ah. Oo, magtapat ka sa akin. Ano nga yan? Hindi kita maaaring pagkailaan. Pinagtatapat ko sa'yo na umiibig ako at iniibig naman. Ha? Sino ang umiibig sa'yo at sino naman ang iniibig mo? Yan ang ibig ko malaman. Pinakamaganda sa pulong ito, yung pinalayas mo. Totoo? Nalalaman bang nakasugat ka ng damdamin ng isang tao sa pagpapalayas mo sa kanila? Wala akong nalalaman. Sinungaling na lalaki. Sinabi niyang utang niya sa akin ang kanyang pangalawang buhay. At ang buhay na yan ay bibigay niya kung kanyang kakailanganin. Galit siya sa mga babae. Parang hindi siya anak ng kanyang ina. Nalimutan ng demonyo si Daniel na utang niya ang kanyang buhay sa gatas ng mga babae. Talagang mas masahol pa siya sa demonyo. Pati sa babaeng hayop nagagalit siya. Hindi ko malaman kung anong klaseng tao ito si Daniel Ricamora. Walang pag-iisip, malabnawang utak. Tenorio, huwag mo akong pakahamakin. Kung nalalaman mo lamang kung gaano kabigat ang pagkakasala sa akin ng babae, hindi ka mo salatahan ganyan. Senyorito! Senyorito! Ano? Napapasok tayo ng mga babae. Ano? Oo, nalulusob tayo ng mga babae. Saan nandun ang mga babae? Etong katunayan. Ayan. Ang laman na iklog ng pugad na yan ay wala sala sa babae. Tama na! Imposibleng Tama na! hindi mangingiklog ang lalaki. Tama Aray. na! Sige kayo. Ang iniisip ko ngayon, kung paano malilipol ang mga babaeng ibon. Ayoko ng babae! Ayoko ng babae! Ayoko ng babae! Ang sarap maligo. Mula nang dumating yung mga demonyong lalaki niyan, makalawa pala ako maliligo. Ba, tatay, alam na ninyong ating hudyatan, ano? Oo. Alam na ninyong gagawin ninyo pag Oo, anak. may dumadating. Oo. Pumasok na kayo. Bagang magaling ang tatay ko, ah. Hala, maligo ka na. Tapos na ang kwento. Akalain mo nga paglalangan din natin mga kaaway ng babae. Hinahangaan kitang gumanap ng papel, ngunit kahalata ka rin kilos babae. Yan lang ang pangingilagan mo.
Mimilmit pala kayo, Mang Pedro. Oo. Ngunit ibig akong atakin ng dati kong sakit sa puso. Uy, bakit di kayo magpahinga kung kayo may sakit? Alam niyo, kaya ako na parito, ibig sanang maligo, masyadong mainit ngayon eh. Maligo ka? Oo. Ayan! Matake na! Matake na! Alin ako matake? Ang sakit! Anong masakit sa inyo, Mang Pedro? Naku, mamamatay na ako. Mamamatay na ako. Eh, magpahinga na kayo sa bahay at maliligo muna ako. Ay, naku, mamamatay ako. Masakit na masakit. Ay, sus. Ano ba nangyayari sa inyo? Mamatay na ako. Nasisiraan na ba kayo ng bait? Masakit na. Ay, naku. Tinga muna kayo. Ano ba tinitingnan ninyo? Namamatay na ba kayo? Ako. Mamamatay na ako. Iwan nga ninyo ako. Ay, bueno, maliligo na ako. Ho. Naku, mamamatay na ako. Mamamatay na ako. Naulol na yata itong Ay, matandang ito. Tinga muna kayo. Puro kayo mamamatay ng mamamatay. Mamamatay. Hindi naman kayo matodas-todas pa. Masakit na Makapaligo masakit na ako. na. Halina nga kayo, tihatid ko na kayo. Ay. Oh, sa akin makapaligo na. Para si Dukat ah. Mga kasama! Ano mga kasama? Nakapulot ako ng damit sa tabi sapa. Ay naku, kasyang-kasya sa akin. Titinori ito ah. Ha? Mabuti pagkakataon, makakaganti tayo. Sunugin mo! Sunugin mo! Pabayan na natin sa kanya. Hindi, tatago ko na lamang. Balang araw, magagamit ko din to. Kasi sa akin eh. Sunog! Hindi sa akin ito. Talaga bang wala kang damit? Wala eh. Bueno, sa'yo na. Sa akin na? Oo. Iyang pagkay kami sabot. Bilang napapansin ko, ang pinakamatigas sa inyong lahat, ay ang bodyguard ko si Tenorio. Oo nga. Pero lalong matigas sa kanyang ulo. Makikita mo't balang araw, tutubuan siya ng sungay at susuwagin tayong lahat. Kapitan! Kapitan, O ano? may ibang tao sa pulo. Oo, nakita kong nagtago doon sa bahay-bahayang taguan ng aking kasangkapan eh. Doon sa aking tulugan. Siguro magnanakaw yun. Oo. Oo, kitang-kita ko. Hoy, dalhin yung lahat niyo, armas. Tony, kunin mo yung Thompson. Ikaw ba? Ano ibig sabihin nito, Tenorio? Huwag kayo lumapit. Pinapuan ako ng dati kong sakit na malaria. Baka kayo mahawa. Umalis na kayo. Atas kayo, baka tayo mahawa. Bakit ha? Mahahawa tayo. Mahahawa ng ano? Malaria. Malaria.
Ito ang damit mo. Baka mahawa pa ako sa'yo. Ay, mahawa din nasa ako. Kaya aga-aga natin nakakain tayo ng manok. Baka tayo mapagalitan ni Daniel. Nagsibak ka na ba ng kahoy? Nagsibak na ako para sa 1 linggo. Maalala ko pala, bakit ka palagi naka-jacket? Ha? Nagkasakit ako ng pulmonya eh. Ang sabi sa akin ng albularyo, huwag daw ako mag-aalis ng jacket dahil masama sa akin ang hangin. Siguro ang ganda ng katawan mo kung nakakamiseta ka, no? Buong-buo ang dibdib mo eh. Huwag naman natin pag-usapan yan. Pag-usapan natin itong mga manok. Ang ganda ng kaliskis, ano? Walang palo sa primerong sabong. O, gusto mo subukan natin, no? Oo. Baka hindi makaliksin yan. Bakit hindi? Ako nag-aalaga nito eh. Wala? Ano? Sige, sige ba to? Sige, kayang-kaya mo yan. Huwag mo ko apurahin. Sige, ayaw mo pwesahan eh. Pwesahan na. Kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya yan. Itatin naman tayo yan eh. Sige. Sige. Dito na. Kayang-kaya mo yan ah. Hindi na lang, sige. Kayang-kaya mo naman dati eh. Sorry na lang, ha? Maray ka pang... Ay. Mga kasama, ngayon pipiliin ko sa inyo kung sino ang tunay na akong magiging bodyguard. At susubukin ko kayo sa lahat ng uri ng palakasan. Ano? Hinahamon ko ang pansamantalang bodyguard ninyo. Ano, Tenorio? Nahamon ko raw. Abay, kaliwete ko eh. Aba, Grabe ang bata ko niya. Oo, maski na ano. Hindi ba? Dala pa ka. Sige, ano? Natin ito para masuha. Makapawin tayo. Sige. Lubok. Ha? Abutin mo, Tenorio. Oo, sige. Para, boy. Sige. Ayun, Tenorio. Kasi wala pa. Sige, bodyguard. Sige. Yan. Ano ba, Cardi? Ginapuro. Sabang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ikaw na lang, Tenorio, natitira upang lumabang kay Bastian. Hindi ako lalaban. At ayokong masitsuro ng tenga ko na katulad ng mga ibang buksinero. Wait, kung ganon, ikaw ang nanalo. Sakit tayo mata ko. Mahirap nang malampasan yan, amo. Hala, agpasan mo aking hagis. Oo. Sinasabi ko na nga, be. Binabati ka na. Ngayon pasisimulan natin ang paligsahan sa takbuhan. Tara. Bueno, dito kayo mag-uumpisa, ha? At kung sino makarating sa kinalalagyan naman Pedro, siyang nanalo. At ako'y bibilang na lang. Abay, pakiusap ko, sumali ka lamang. Aba, ako ba hinahamon mo? Hindi kita hinahamon. Ang mga kasama mo ay parang babae, ikaw lang lalaki. O, bakit hindi pa tayo ng dalawa magsubukan? Sige. Hindi namin matatanggap ang ganyang paghamak. Hindi, Mario, sasali kami. O, Boyong, ako na lang magbibilang. Pagkat hindi naman ako abot sa inyo, Bibilang ako ng 1, 2, 3. Pagdating ng 3, kalimot kayong takbo, ha? O, Mario. O, sige, puso. Ina, o. 1, 2. Aba, dilantado mo Wala po 3. Sige. Suba. 1, 2, 3. Binabati kita, Tenorio. Kamotin mo naman ako po ang paligsahan. Salamat hindi ka sumali sa boxing. Ang pintas ko lang sa'yo, boses babae ka. Huwag mo akong pagkahamakin. Boss, babae man ako'y nasa kalulukong ganap na pagkalalaki. Kung gusto mo ay magsubukan tayo bagsot ka ng glove. Huwag na, baka talunin mo pa ako Ha?
Mabuhay! Saka palang batik ang mga inom, ha? Walang kwento sa lalaki hindi marunong uminom ng alak. Walang sa akin na 5 boteng alak na hinanda mo. Matabang! Ano? Ang alak na iniinom mo ay pangunahing uri. Ano ba ang paborito mo? Paborito ko ay lambanog. Happy birthday, senyorito. Ito na mga pritong manok. Oy, bakit wala ng mga hita manok? Nainitan daw yung hita niya. Alisin ko muna, kaya kinain ko. Itong hayop. Awat na lang yun. Ayoko magalit ka sa iyong kaarawan. Ay! Teka mo, ayaw mo na mga kasama mo. Teka mo na. Ang makapagbigay sa inyo ng isang magandang paghamak sa mga bibigyan ko ng isang manok at samboting whiskey. Ako na magbibigay. Abe, Ang babae ay apoy na nakasusunog sa kaluluwa. Walang lato yan sinabi mo. Makinig kayo. Ang babae ang palaya na nababalot ng asukal. Hindi. Ang babae mukhang anghel. Pusong demonyo. magaling. Ikaw, Tenorio, hindi ka ba sasali? Ako? Hindi ako ganong galit sa babae. At ayoko silang murahin. Kung nalalaman lamang ninyo. Ay, nako, mga tangang tao, Ireo. Nako, napakatanga. Lasing ka na, Tenorio. Ako? Hindi ako lasing. Ikot lang ang tingin ko. Umel tayo. Naku, itong batang to. Bakit ka naglasing? Hindi ako lasing. Malinaw ang aking isip, malabo lang aking paningin. Dahil sa alak ay lumabis ang tabil ng dila mo. Kamuntik mo lang ibilat ang ating lihin. Paano? Galit ako sa kanila, nagagalit sila sa babae. Bakit, di ba babae rin ako? Bubunutin ko ang dila mo. Ba't talaga tinabla si Tenorio, ha? Masama palang malasing ito si Tenorio. Talo pa ang kapitan natin. Mabutit hindi tayo inutusan ng marineros al timon. Aba, ako yata sinusugalan mo, Eduardo. Para makita mo at pakikilala ko sa kanya kung sino ako. Kapitan, huwag ka pumatol sa lasing. Hinahon mga kapatid, may sayawan tayo ngayong gabi. Sikapin natin maging masaya ang karawan mo, Daniel. Okay, okay. Martin! Oh! Martin, halika rin na. Pitan, ihanda mo ang akordeon. Ha? Opo, okay. Hindi mo siya iniibig. Bakit mo siya pinagtanggol? Pinatanggol ko ang kanyang kahinaan at hindi ang kanyang kagandahan. Sinungaling. At ito ka na natin sinabi. Ang tigas mong magsalta. Ikaw ba lalaban? Kung yung hinahamon, Huwag tayo magpasaga ng mukha dahil lang sa isang babae. Bakit di ka magubad? Hayaan mo siya magubad. hindi na kailangan. Kung sila rin mga kasama, minsan lang tayo dinalaw ng tukso, magpapatayan pa tayo. Oh, bayan mo. Mariosip ng mga tao ito. Huwag mo na siya sundan. Maasahan ninyo hindi ako gagawa ng gulo. Malamig na ulo ko. Tayo rito. Kung baka mabugbog yun, amo. Tenorio, dinaramdam ko ang nangyari. Humingi ako sa'yo ng paumanin. Huli na ang lahat. Magbibitaw ako ng tungkulin pagka-bodyguard. Aamukin ko ang tatay na malis na kami sa pulong ito. Hindi ako papayag. Sa ayaw mo at sa gusto mo, ayaw ko na maglingkod sa'yo. Aalis na kami ng tatang. Utang na loob. Kailangan ko yung tulong at paglilingkod. Hindi kami aalis kung ipahayag mo sa akin ang galit mo sa babae. Oo. Isisiwalat ko sa'yo ang lihim na yan. Makinig kang mabuti. Makaitlokong tumanggap ng matinding dagok sa mga babae. Ang dalawang unay aking napaglabanan. Subalit ang pangatlo ay siyang nagwasak ng aking puso. Siya ay si Delia Rason. Nakilala ko siya sa isang palamigang bayan bilang isang tagapaglingkod. Sir, laki naman kit nito. Kaya naman po sa inyo. Talaga nag-iugali ko na ang mag-iwan ng sukli sa lahat ng naglilingkod sa akin. Baka po ako kagalitan ng may-ari kaya. Bakit? Malalaman pa ba niya yun? At saka marunong pa ba siya sa kanyang suki? Sige,
Kunin mo't nang maibili mo ng kahit na ano. Marami pong salamat sa inyo. Ihatid na kita, Delia. Huwag na po. Kaya-hiya naman eh. Oo, ganun lang. Halika na. Gumaganda ka araw-araw, Delia. Hindi po naman. Mapo ka muna. Salamat po. Huwag, Delia. Alam nga kang tagapaglingkod sa akin. Bayaan mong ako maglingkod sa'yo. Salamat. Nalalaman mo bang ikaw lamang ang dahilan ng pagpunta ko rito? Nalibog ho ako. Nakita kong walang alis sa kanya ang mata ng mga lalaking kumakain sa palamigan. Sandali lamang. May iba pa akong paglilingkuran. Nainip ka na ba? Hindi naman. Bakit ako pang hinihintay mo? Marami naman diyang magsisilbi. Ako, Delia, nagpupunta rito nang dahil sa'yo lamang. Napakalaki na ng utang ko sa'yo. Paano ko kaya mababayaran yan? Ano bang utang ang sinasabi? Ang bawat salamat na isukli mo sa akin ay walang katumbas na halaga. Ang aming pagkikilala ay humantong sa malimit na pagpapasyal namin sa aking kotse. Ngunit ako hindi naggagawin kong lahat ang nagawa para sa iyo. Nalalaman kong producer ka. Maasahan mo. Salamat. Antayin mo munang maging bituin ka bago ka magpasalamat. Pinakunan ko siya na screen test sa aming studio at tagintabay naman ang ginawang pagsubok sa kanya. Motor! Sinasabing ang pag-ibig ay buhay. Ngunit ang panansya kong kinatatakutan. Gumugol ako ng malaking halaga sa kanyang mga damit. Nahirang siyang pangunahing babae sa isang pelikulang super production ng LTM. Naging tagumpay ang una niyang pelikula at tinabihan siyang reyna sa puting tabing. Siya ang nahirang ng aming samahan na isama sa isang malaking parada ng mga bituin. Binili ko ng mahal ang pamukha ng lahat ng lingguhang Tagalog. Malagay lamang larawan ni Delia Rason. At inabutan ko rin kanyang panahuhin ang kanyang naging katambal sa pelikula na si Rene Aman. Pinahihirapan mo ko ng ganak. Hanggang sa ngayon ay hindi pa nilulutas ang usapin ng aking puso. Huwag kang mainit. Ang matiisin ay pinapatnubayan ng magandang kapalaran. Bakit pa hindi pa naging tunay na buhay ang ating pag-iibigan sa pelikula? Huwag kang maingay. Aba, ikaw pala. Kanina ka pa ba? Saka Daniel, Mabuti. ako may shooting ngayon. Baka ako mahuli. Papaalam na ako sa inyo. Kambalan. Alam mo, akalain mo ba naman nagpahayag ng pag-ibig sa akin si Rene? Sinabi ko sa kanyang tatanungin nila kita sa usapin ng kanyang puso. Bakit? Ako ba tatay mo? Hindi nga. Eh, Ngunit malaki ang utang ko sa iyo. Si Delia Rason ay marunong gumanti ng utang na loob. ano ibig mo sabihin? Matagal nang nababasa ko sa iyong mga mata na ako iniibig mo. Yan lamang ang ibig ko malaman. Hindi ba ako nagkakamali? Sagutin mo muna itatanong ko sa'yo. Ako ba iniibig mo? Hindi ka naman marunong humalata. O nung mahalata ko, wala kang may pinahalata. Kaya puro naman na iyong pandamdam. Bayaan mo, ihahasa ako. Ayoko na nga. Umangga ang aming salitaan sa pagkatapatan ng pag-ibig. Nagkayari kami ni Delia na pakakasal kami sa darating na Mayo. Noon ay Enero pa lamang. Isang magalang tahanan na itinatayo ko upang siyang maging pugad ng aming pag-ibig. Binigay mo sa akin ang langit. Umasa kang magiging tapat ang puso ni Delia Rason. Dumating ang takdang sandali ng aming pag-iisang palad. Nainip ako ng kahintay sa simbahan. Dumating ang kanyang utusan at isang sulat ang inabot sa akin. Ganito ang nilalaman. Daniel, bago ang lahat ay hinihingi ko ang iyong patawad. Sa wakas ay napagkilala kong hindi pala kita iniibig. Ang iniibig ko ay si Rene Amante na siyang nakatambal ko sa pelikula. Malayo na kami ngayon. Delia. Ngayon ka magsalita. Kung ako'y may katwiran o wala. Nasumpain mga babae. May katwirang ka.
Ngunit sa kasalanan ng isa, hindi mo dapat idamay ang lahat. Alalahanin mo, ang nanay mo ay babae rin. Tinuli, tama na. Baka magkagalit lang tayo dalawa. Di mamakailang mo po sa panindig ang puno ng manggang nadaanan natin. Sa nagbiting bungang ibig mong titasin, ang ulilang sintay aking inaaliw. Makata ka pala. Sino ba pinagkukulan mo na yung porsyentang tinukoy? Bakit kilala mo rin siya? Maganda pa siya sa tala sa umaga. Mabango pa siya sa bulaklak. At mayumi pa sa anihan. Siya, urong-urong ka ron. Makapagpahinga naman ako. Para sarili mong papaga. Halika nga. Ba't malayo ka na lang? Baka ka mahulog. Halika, mahiga ka uli. Hindi naman kita pinaalis yan. Bakit sa dalawang lalaki magsipin sa isang higaan? Oh, di palagay mo ako isang... Papalagay kong isang kambing na ba eh. Oy, mag-iingat ka ng pagsalita. Hindi sa biro. Pupunta tayo sa Pulong Esmeralda upang tukin ang mga lalaking kawin ng babae. At ang bawat lalaking mabihag natin doon, ay tutumasan doon niya ng halagang 2,000 piso. Bukod pa sa lahat natin. Anong pa sa inyo? Lusubin natin ang pulo ng mga adan. Lusubin! Matanis ang makiganti. Ano kailangan nyo rito? Ako, Sheriff. Taglay ko ang kautusan galing sa Husgado na nagsasabing ang kalahati ng kulong ito ay pag-aaral kung saan na posible. Hindi ako maaaring maniwala. At hindi kayo maaaring lumusad. Sergio! Huwag kang lumabas talaga ng bata. Oh, basahin mo ito. Mama, hindi ko kalaing pati ikaw ay maging katulong sa ikalalaki ng aking pagdadalamhati. Alinsunod sa ordeno, Husgado. At sa plano ay pinakita ko sa inyo, ang hangganan ng pulo ay mula doon hanggang tabing dagat. Bueno, kung gayon, magpapatayo ako ng pasamantalang hanggahan. At ang sino man sa mga babae kong tumuwi, di babarling ko. Oo, ngunit pag may lalaking luwak pa sa at puputulan ko ng tenga. Tenorio, nalalaman mo na gagawin mo sa kanila. Tayo ay nasa gitna ng mga tukso. Nasusubok ang tigas ng bakal sa pamagitan ng init ng apoy. At masusubok din ang tigas ng inyong puso sa pamagitan ng magdarayang hibo ng kagandahang nakapaligid sa atin. Huwag sana ninyong lilimutin ang ating sumpaan na habang tayo nabubuhay, tatalikod tayo sa mga babae. At ang sino man sa inyo na sumuway sa sumpaan natin yan, ay tatanggap ng parusang sampal. Tenorio, tumanod ka na. At mamayang gabi si Martin ang tatanod. Opo. Hoy, tayo muna kayo. Nalalaman na ninyo inyong mga gagawin, ha? Ito rin mabuti yung mga papel. Binabayaran tayo ng mahal ni Doña Aurora. Tumbasan naman natin ang mabuting paglilingkod. Gawin natin ang magagawa nating lahat upang maakit ang kanyang mga kasamang ibigin kayo. At ako naman ang bahalang tumukso sa kaaway ng babae. Tayo na! Ang gandang lalaki ng tanod na sanggahan. Naku, ang ganda nga, no? Ngunit pakinggan niya ko, ngayon niyo lang makikita ang aking abilidad. Sa isang kindat ko lamang siguradong hulog siya. Tanga na muna. Huwag ka na nga sumihit. Anong gusto mo? Maari po bang makiusap sa inyo?
Anong pakikiusap mo? Mari po ba makahingi ng isang bunga ng mangga niya? Hindi, Mare. Ang bunga ng aming manggay para sa lalaki lamang. At oras na matikman ng babae, magugulo ang aming paraiso. Idamot mo naman. Anong ibig mong ibayad sa isang mangga? Hindi may anumang halaga kung babae din lamang bibili. Kaya mabuti pa, lumayo ka na. Suplado. Wala tayong pagkakataong kay Tenorio. Ang mabuti ligaw tingin na lamang gawin natin sa magagandang babaeng yan. Darating ang araw, babasagin ko mukha niyang gwardiya niyan. Masyado siya magpusa kay Larion. Oo, kanya-kanyang turno lamang yan. Makita nyo, mamayang gabi akong bantay. At oras na madinig ninyo ang aking paswit, ariglado lahat. Dala mo ang gitara. Ang mabuti, paringgan natin sila ng isang matamis na awit. Ariglado. Huwag! Dumarating ang ating kapitan. Madidisgrasya tayo. Kamusta mga bata? Ate naman. Alam mo, hindi maaari sa amin ang mapandukso ng mga babaeng yan. Tama yung kapitan. Baliwala sila. Aba, dala yung Martin ng gitara. Opo, amo. Mabuti ang pagkakataon. Kailangan bulabugin natin ang mga tugsong yan. Ayan. Ang mga babae, karaniwa'y taksil, puso ay marupok, parang singgang babasagin. Kay daling himuki at paniwalain, kay hina ng loob at kay daling paigigin. Kayo'y kabilani. Ang lalaki ay patnubay at pagana ng ating mulyang bayan. Dahil sa amin, kayo'y nabuhay, sa kapinubot kayo ng kanyang. Tayo naman. Ang mga lalaki pawang sinungaling, ang langit at lupa'y saksi ninyo sa pag-ibig. Ngunit pag nakuha ang nasa't layunin, matiis ka puso at humabot ka na neneng. Kayo'y sinungaling. Ang babae ay pag-ibig, kung wala kami kayo ay may happy. Dahil sa amin, dito sa daigdig, ang mga tao ngayon. Dahil sa babae, lumapak ang Troya. Dahil din sa inyo, gumugulo ang lahat na. Bumuhot na tupok ang Imperyong Roma. Ang dahil ay itong magandang si Cleopatra. Kayo ang may sana. Babae, sana mahal, lagi lang nagtitiro sa tuyuan. Dahil dito ang daigdigan, gumugulo ng dahil sa inyo lamang. Ang mga lalaki sa aking akala ay di nararapat na magchismis sa kapwa. Ang ako nga lamang naging bathala. Lahat ng lalaki puputulang ko ng dila. Kayo'y dalahira. Ang lalaki karaniwan, maninira at dalairang tunay. Sa hindi man napuputuan,
lang yung buhay to. Ginawa pa akong pulis. Magbantay ka, wala ka naman babantayan. Puro puno itong babantayan mo. Bakit pa ba ako nakasama? Bait-bait itong guardian to. Hands off, please. Mabait at magandang lalaki. Simpatikong simpatik ka. At saka talagang mukhang napakabait. Mabait pala. Kung wala sana akong baril. Het. Huwag ninyong agawin sa akin si Martinico. Naririto na ako. Aking Romeo. Maganda ka sa kanilang lahat. Ito ko naman. Ang ganda mo'y gandang tala. Ikaw ang namumukod na bituin. Salamat, Martini. Anong Martini? Martinico. Naku. Parang asukar ang iyong ngiti. Siya nga? Siguro matamis ang pawis mo. Lasang arnibal, ano? Ang pakla. Huwag kayong alis at siguradong dadating ang aking mga kasama. At kayo'y bibigyan ko ng tigi-tigisang kapareha. Yan. Ha? Ito na sila, oh. Dumarating. Kasi nga, no? Ako dumating din. Magandang gabi po. Magandang gabi po naman. Hoy, silang yan. Halika na, Irog. Ba, hindi ako maaaring umalis dito. Sige Hindi, na. bantay ako dito. Sige lang. Oh, huwag kayo tayo lalalo, ah. Halika na. Kasing ganda ka ng buwan. Mga mata mo'y kasing ningning ng mga bituin. Isa kang modelo ng kagandahan. Teka nga muna. Ano ba ang pangalan mo? Rumasan, di ko pa alam pangalan mo. Ang pangalan ko ay Eduardo Ramirez. At ang aking ama ay isang doktor na magaling sa operasyon. Ako naman si Carson na Pasible. Ang ina ko isang prinsesa. Prinsesa saan? Sa Moro-Moro. Sa Moro-Moro? Moro-Moro? Binibiro mo yata ako, ah. Hindi. Kay sarap mabuhay sa piling na isang bulaklak. Pati ng hangin, kay bango kung akin lang hapin. Wala akong kamatayan kung palagi nasa piling kita. Sila na ang babaeng nakarinig sa ganyan mong pangusap. Tangi ikaw lamang. Ako? Kung gayo'y baguhan ka sa pag-ibig, hindi ko akalain sa ganyang gulang mo ay isa ka lamang Isang ano? isang primer grado sa eskwela ng mga puso. Ano? Sa panahong ito ay palay na lumalapit sa manok. 1948 na ngayon. Talagang ganyan ang dapat mangyari. Babae na liligaw sa lalaki. At bakit hindi kayo ang magsaya at kami naman ang magsasalawal? Oh, hindi ba marami na nakasalawal sa inyo ngayon? Hindi salawal, slacks! Oh, pareho yun. Natagpuan ko na rin sa wakas ang babaeng mapapagsanla ng aking puso. Ilang beses na ba nakasangla ang puso mo yan? Mabuti kung hindi pa rimatado. Hindi pa sumpaman. Tunay? Oo. Darion! Darion! Ah, Darion! Darion! bakit mo ako ginising? Pinagtataksin na tayo ng ating mga kasama. Bakit? Nakikipaglambingan sila sa mga babae. Ha? Oo.
Yung mga hayop na yan, bakit sila sumira sa supan? Mauutang ko kanilang buhay. Huwag ka na magdala, baka makamatay ka. Ako'y paru-paro. Ikaw ay bulaklak. Ako'y ulap at ikaw ay langit. Ako'y ilog at ikaw ay isda. Ako'y langgam at ikaw ay asukar. Unti-unti kitang uukitin at dahan-dahang kitang sisisirin. Oo. Ikaw ay sisiw at ako ang lawin. Ikaw ang palay, ako ang manok. Ikaw ang daga at ako ang pusa. Magmamahalan tayo. Sisiluin natin ang pag-ibig ang ating mga puso. Naloko na. At ang baging na ito ay tanda ng ating pagmamahalan. Huwag kang lumayo. Anay, Martini! martini ko pa, labas ko. Magbabayad sa akin ng mga ulo na yan. Huwag kang ganyan, konti lamig. Hindi, Mare. Hoy! Bastian, huwag mo ko iwanan, natatakot ako. Natatakot ka, lalaki kasama mo? Lalaki. Nakunan ako! Hoy! Hoy, halika rito! Halika rito! Halika! Ayaw ko ba? Naku, wag mo na po. Wag na po, lalapit na po. Halika rito! Gayun man nagpapasalamat ako sa nangyari. Bakat kumakagat na sila sa ating pain. Hindi malaon at maibabakas natin ang kaharian ng lalaking kaaway na... Parang hindi kayo makikumangako. Hindi ko malaman kung anong ipaparusa ko sa mabigat ninyong kasalanan yan. Hindi ba salitaan natin isasampalin ang sino man sumira sa saltang yan? Push ngayon, si Tenorio ang aking bodyguard ang ipaparusa sa inyo. Eduardo, po! Tenorio, sampalin mo. Pasyal, po! Sampalin mo. Antonio, bigyan mo. Ricardo! Martin! Aray, Hindi ka pa tinatamaan. hindi pa ba? Sapagkat ikaw ang gwardyang nagkonsinte. Pagpupuwis, tatlong iyo. Bigyan mo. Aray, 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 naku, nanay ko. Tama na! Ito ba ang gusto mo? Hindi, sampal lang lang mo, huwag nang basahin. Tara, tara. Sa mga tukso. Ngunit hindi pa natin nabibigyan ang kanyang kapitan at ang kanyang bodyguard. May katwiran si Estrella. Habang hindi sumusuko ang pinuno, ay hindi natin masasabing nanalo na tayo. Pues may salitaan kami ni Bastian na pakakasal pagdating sa Maynila. Pinakamagandang lalaki ang nabihag ko. Gaganda pa ba siya kay Martinico? Siya isang tandang na magaling tumilaok at magaling din namang kumahit. Pues sulitin sa inyo. Gawin ninyo lahat ang inyong magagawa. Bigyan naman natin kasi yan si Doña Aurora na nagsisiyerdo sa atin. Dodobling daw niyang pabuya pag nakabal natin sa Maynila ang kanyang anak. Siya nga? Ah, mga taksil! Narinig ko lahat ang inyong pinag-usapan. Ang lahat pala gawa lamang ng aking na, ha? Kung hindi niyo ibig na utangin ko ang inyong buhay, bukas ng umaga. Labis-labis na ang pagkupusa ni Tenorio. Hindi na tayo pinakikisibo. At saka ibang-iba na ang pagkikisama niya sa atin. Sinasabi ko na nga ba, Kilario, na yan ay tulad sa isang demonyo na tintubo ng sungay, na balang araw ay suswagin tayo lahat. Eh, heto nga't nararamdaman ko pa hanggang ngayon ang tampal na tindapuin sa aking mukha eh. Naghihintay lamang ako ng pagkakataon upang magiganti. Sasambat hindi siya malalaglag sa mga kamay natin. Pag akong ginalit niya, lulunurin ko siyang parang pusa doon sa laot ng dagat. Siyang may kagagawan kung bakit pinabakurin niyang tabing dagat ni Lariona. Totoo yan. Mga kaibigan, narito si Tenorio Masanta na ibig yung paghigantihan. Nako, nanay. Ngayon kayo magsalita. Isa kang pusang nagmamahabang dila, Kilarion. Nandahal sa'yo na palayas lahat ang bubae rito. Hey! Anong gulo yan? Pinagbantaan nila ako. Pinaratangan nila akong pusa. Talagang pusa ka. Diyan! Tama na. Hindi kong paparanas ang palaginiwan sa akin. Kaya inahamon ko siya upang makasubukan kami ng lakas. Sa lahat ng oras. Bahala kayo. Magpasagan kayo ng mukhang gusto nyo. Kainis kayo Ang gugulo. Sabi kayo.
Ano ang sanhin ng pagbabasagan nyo ng mukha? Hindi ko pa hindulutan kayo mag-away. Kung may kasalanan ng aking anak, sabihin ninyo sa akin, ako hindi isang masamang ama. Marunong ako magparusa sa aking anak. Pinaratangan nila kung di mabuti. Alam ba niyo mga Pedro ang ginawa sa akin? Sinampal po ako at binuntal pa ako eh. Hindi tamang magbuhat ng kamay sa isang kasama. Ano Eduardo, nasisiyahan ka na? Magkamay kayong dalawa. Uy. Naku, mga kasama. Alam ninyo? Tumang balita. Oh, ano yun? Nalaman ninyo, si Tenorio. Nakikita ko yan, ha? Tuwing linggo ng umaga, nangunguha ng bulaklak. Bakit siya kukuha ng bulaklak? Meron siyang pinagregaluhang babae. May tinatago sa atin niya. Isumbong natin kila Rio. Nakikita ko nga namimitas ng bulaklak eh. Oh. Sinasabi ko na nga ba eh. Pag ang lalaki boses babae, asahan mo, traidor. Kaya nito akong gigising sa ating kapitan bukas ng umaga para masundan si Tenorio. Pero kung sabi ako, may sabi, ha? Abuntalin ako na. Napapawis sa isip ang kahapon, ligaya't pag-ibig. Tenorio, hindi ko ibig makakita at makarinig ng pangalan ng babae sa puluto. Naunawaan mo? Inuulit ko sa'yo. Naman kapag dakay nagbuhat ka ng kamay. Nabigla ako. Uy, si Ma'am Pedro, dumarating. Mukhang galit na galit. Uy, huwag Ma'am Pedro. Konti mo nang pili. Daniel, aalis na kami ni Lydia. Sapagkat kung hindi kami aalis, papatayin kita. Napastangan na isang lalaking pumatol sa isang babae. Wala akong kasalanan, Mang Pedro. Hindi ko akalain si Tenorio sa palang... Hindi ko akalain siya isang babae. Napastangan! Lydia! Magkikita rin tayo sa Maynila! Magmula ngayon, hindi na kami kaaway ng babae! Lalayasan na namin sila riyon! Sumpaman! Hoy, mga kasama kami dito! Mga kasama, tignan niyo nito. Yan ang trato ng anak ni Mang Pedro. Napulot ko. Di ba si Lydia yan?
Oo nga, no, ang ganda, no? Susunod din kami! Tuloy! Larion, tingnan mo. Nakapulot kami ng isang larawan ni Lydia. Wala yun ang kwento sa akin yan. Patawarin mo ko, Lydia. Tumigil kayo! Larion, sumisira ako sa ating sumpaan. Kahit na paliguan mo ng sampal ang aking mukha, ako'y naniniwalang hindi maring mabuhay ang paru-paro kung walang bulaklak. Hindi naramdam kong iwan kita. Diyan ka na. May katuwiran si Lydia. Hindi tayo magiging tao kundi dahil sa mga babae. Saka, hindi tatabang langgam kung walang pulot. Adios, Kapitan. Disgrasyado habang buhay ang mga lalaking hindi nakakakita ng babae. Ayoko na sumpain ng mga anak ni Eva. Magbabalik na ako sa Maynila. Tapos na ako sa aking panata. Nalalaman yung matakaw ko na itlog. Paano tayo makakatikim na itlog kung walang inahin o dumalaga? Paalam na. Pati ba ikaw? Opo, senyorito. Hahanapin ko si Anggi sa Maynila. At sumagalit kay sa Matuay, pakakasal ako sa kanya. Senyorito, I resign. Bastangan. Ang pangalan sa krus ay pangalan ng aking ina. Daniel Ricamora, kaway ng babae. Naririto ang dibdib ni Lydia Romasanta. Nakalantad ang puso ng isang babae na handang paglagusan ng pundo. Alang-alang sa pagtatanggol sa libingan ng kanyang ina. Lydia, patawarin mo. Ang pagtitiis kasing haba na ng talahib na ito. Hindi na ako maaaring tumagal pa. Hahanapin kita, Lydia, kahit saan ka naroon. Mahaba na naman anak ko ang buhok mo. Nagbalik na ang dati mong kagandahan. Oo, nagbalik na. Corazon, hindi ko akalain si Eduardo ang matamay mo. Samantalang si Daniel ang ipinabibihag ko sa'yo. Wala akong magagawa. Parang batong puso ng inyong anak. At saka, nasilaw ko sa mga mata ni Eduardo. Dinaramdam ko po doon ni Aurora. Sa akala mo kaya, babalik sa Maynila si Daniel? May tao, sandali lang. Anak ko, Inay, patawarin niyo ako.
Wala kang kasalanan na dapat nahingin tawad sa akin. Halika rin sa loob. Daniel, kumusta ka? Bakit narito ang babae niya? Alam mo magkasintahan na kami ngayon Sa Makatwide, ang rumasa ninyong naputol sa pulo dito niyo pa yung patuloy. Oo, kaya malapit na kami ikasal. Binabati ko kayo. Alam mo, ako may gawa ng lahat. At ako na palathala. Alam ko na lahat yan, Mama. Ang ibig kong malaman, yan tungkol sa babaeng umugulo sa aking isipan. Wala ka bang nalalaman tungkol sa kanya, Eduardo? Kanino? Kanino raw? Kay Tenorio, kanino pa? Sino man Tenorio ang tinutukoy mo yan? Yung mamang anak na dalaga ni Mang Pedro, nakatiwala natin sa pulo. Ano kung batang ito? Meron ba naman dalagang Tenorio ang pangalan? Tenorio siya sa papilalaking kanyang ginagampanan. Subalit, di tunay na buhay. Sinasabi ko na nga ba na hindi makakatiis na hindi magbalik ang kaaway ng babae. Logro ko ng dublado. Sigurado hinahanap niya ang anak ni Mang Pedro. Bakit mo nalaman? Oo. Nahuli ko yan sa pulo na pinagdarasalan niya ang larawan ni Tenorio. Tenorio? Oo. Sa Makatwide, naloloka ating senyorito sa isang lalaki? Ang lalaki? Hindi lalaki yun. Ano yun? Babae yun. Kaya ganda pa ng buhay ni Tenorio. Talagang maganda. At yan ngayon ang dahilan ng aking mga ligalig. Makikita mo rin yan. Mag-ayos ka at magpakilis. Huwag kang ganyan, parang aburidong. Naipangako ko na hindi ako mag-aahit ng balbas hanggat di ko siya nakikita. Kung iturok ba sa'yo ang kinaroroon ng mag-ama? Mangangako ka, mag-aayos ka, nakagaya ng dati. Oo, Mama. Pinangako ko sa'yo. Magmamakis akong katulad ng Prinsipe de Gales. Salamat, Mama. Ngayon ako na ang pinakamaligayang lalaki sa buong daigdig. Sanlundag ko lamang at nasa sa Batangas na ako at makikita ko na si Lydia. Ama, wala salang mahuhulog sa akin ang anak na dalaga ni Mang Pedro. Ang birhin man ay malalaglag sa misang panalangin. Huwag kasi, habang natitisang itlog. At bakit? Wala ka ba tiwala sa anak mo? Kung kisig ang pag-uusapan, sapan sa akin si Don Juan Tinyoso. Pagbabalik ko rito, taglay ko na ang puso ni Lydia. Aboy na, Mama, alis na ako, ha? Magbabait ka sana, anak, ano? Ano kailangan niyo dito? Ibig po lamang sana makausap si Lydia. Ako sa kanya. Senyorita, paano ito? Ito. Aray. Lydia. Lydia. Ba't ka naparito? Naparito ako upang humingi ng tawad sa mga nagawang kasalanan. Anong tawad-tawad? Hindi mo ba nalalaman na kaaway ako ngayon ng lalaki? Hindi ko maaring malimot ang ginawang paghamak sa krus ng aking ina. Huwag kang papanik. Babasagin ko ang mukha mo. Nahanda ako tumanggap na anumang kaparusahan. Lumayas ka!
ko, hindi ko po nalalaman ang aking ginawa. Huwag sana siya magtampo. Pabalikin po sana niya sa akin. Ano nangyari sa'yo, anak? Sinasabi ko na nga bang huwag ka munang magbibilang ng sisiw habang hindi napipisa ang itlog. Mama, tulungan mo ako. Walang maaaring makatulong sa akin kay Lydia at kay Mang Pedro. Maliban sa'yo. Hindi ako maaaring makialam sa usapin ng iyong puso. Hindi ako ang makikisama kundi ikaw. Baka ako'y masisi mo pa sa bandang huli. Sungay mo, dala mo. Buntot mo, hila mo. Cora, tuwan-tuwa ako at hahanggarin sa harap ng altar ang ating pag-iibigan. Alam mo, Eduardo, punong-puno ang dibdib ko ng kaligayahan. Andiyan silang lahat. Mga kasama, salamat at naririto kayo lahat. Sapagkat ibig kong malaman ninyo na kung pagsasabay-sabay na natin ang ating kasal. Mang Eduardo! Ano yun? Nadisgrasya ang amo ko. Binasag ng mukha ng anak ni Mang Pedro. Sa anong dahilan? Nalaman yun nung nagpunta kami sa Batangan. Ngayon nung nando doon at papanik ang amo ko, ay, sinampilong ng kaliwat kanan. Mabuti na lamang at nakatakbo ko. Ano ang pasya ng amo mo ngayon? Give up na ba siya o hindi? Ba hindi gigiba pang amo ko? Matigas yun eh. Pag hindi daw niya nakuha santong dasalan, dadaanin naman niya santong paspasan. At alam niyo, babalik kami sa linggo. Dadalaw kami ulit eh. Ano naman ang mabuti natin gawin? Mga kasama, tulungan naman natin si Daniel. Kakausapin ko si Lydia at ikaw bahala kay Mang Pedro. Sabado pa lamang ay pupunta na tayo sa hacienda. At bigyan natin ng sorpresa si Daniel. Okay. Pero wag lamang ninyong kalilimutan dali ng aking inspirasyon ha. Sino ba ang inspirasyon mo? Sino pa? Kundi si Anggi ng buhay ko. Si Angge? Oh. Ang pag-ibig nga naman ay bulag. Bakit? Pero yung ba naman klase ng mukhang yung pinakitigaan mo? O siya, sige, maasahan mo. Tama ha? Oo, tama. Sarap, ano? Lydia. Ano't naparito ka na naman? Bakit? Masama ba ang dalawin ka? Masama. Sapakat ngayon ay kaaway ako ng lalaki. Oh. Sa lalapit, papakiain ko mukha mo. Oh. Bakiala naman pala eh. Hala, kung ibig mo ba... Sige pa. Walang hiya. Sige pa. Teka! Sige pa, isa pa. Walang hiya. Sige pa. Walang hiya. Sige pa. Walang hiya. Sige pa, isa pa. Walang Sige hiya. pa, sige pa. Dugo. Hindi kita sinasadya. Teka muna, kukuha ko ng gamot. Huwag na. Wala akong sugat. Kung hindi ang sugat ng puso ko, yan ang gamutin mo. Kukuha sabi ako ng gamot eh. Hintay. Sabihin mo muna sa akin gagamutin mo ang puso ko. Ayoko, kukuha muna ako ng gamot. Sabihin mo munang iibigin mo ko. Teka muna, aampatin ko ang dugo mo, ha? Hindi na kailangan. Ayoko, kukuha muna ako ng gamot. Sabihin mo sa akin iniibig mo. Ayoko ng tango lamang. Ibig kong marinig sa mga labi mo. Oo. Ayoko ng oo lamang. Ang ibig yung maliwanag na maliwanag. Oo na nga. Iniibig kita. Mga kasama, malaking aral lang na ituro sa akin ni Lydia.
na kailangang mahalin ng mga Dan ang mga Eva. Namulat ang aking mga mata dahil sa anak ni Mang Pedro, kay Lydia. Ngayon ko nakilala na utang ng lahat ng taong nabubuhay sa daigdig ang kanilang hininga sa mga dakilang ina. Walang kulay, walang gandang daigdig kung walang babae.